Pauwi pala ako ng Binangonan ka Isla. At sa oras na to ay mag-isa na lamang ako na pasahero oh. Malakas ang pakiramdam ko na anumang oras ay ililipat tayo ng sasakyan. Lunes, Enero 8 at pauwi nga tayo ng isla galing dito sa syudad ng Mandaluyong. Napaisip ako sa tagal na paulit-ulit na gatong routine na biyahe pauwi ng isla. Ilang oras nga ba binubuo sa biyahe ng isang tulad ko na namamasahero lamang mula dito sa EDSA show pauwi ng isla? Orasan natin, 5:10 ng umaga, sakay ng tricycle. Binabaybay ko na nga ang kahabaan ng kalye na to papuntang EDSA show. Mas kilala bilang crossing. Doon kasi ang terminal ng mga bus. Palibas ay Lunes, kaya madami-dami na rin ang mga tao dito sa crossing. Maaga pa kaya nakakalakad ka pa ng diretso dito. Bagamat bukas na ang MRT, hindi pa rin ganun kadami ang tao. Mamayang konti lang, hindi na mahulugang karayom ang area na to sa crossing. Ito ang Stairway to Heaven na may 80 plus steps. Yan ang pila ng bus at dyan tayo sasakay. 5:20 ng umaga at nakahabol ako sa isang bus na sumalikwa. 4 lang ang sakay. EDSA tapos daan ng Ortigas. Ganda dito. Ito ang Caltex at dito bumababa ang mga nag-oopisina dyan sa Ortigas. Meralco Building. Buti pa sila ang tipid sa kuryente oh. Pakunti lang ang ilaw. 5:30 ng umaga. Palibasa walang traffic. Andito na agad ako sa Ortigas Bridge, Ortigas Extension. Kakanan na to dito sa Oasis. Tapos Floodway. Dire-diretso na. 4 pa rin kami sakay oh. Nasa unahan lahat. Bumaba na yung dalawa dito sa Floodway. 5:45 AM. Barkadaan Bridge na oh. Or Highway 2000. Pag diniretso nyo yan sa kaliwa, Taytay Tianggi na yan. Fishport na pala pagkalampas nito sa unahan. Taytay Angono, Coastal Road, tapos Baytang. May bumaba dito sa Angono Municipal Cemetery. 6 AM SM Angono na. Yun. At sino nang nakapasok dyan? Teka, pangitain to ah. Need ko na matuto magmotor. Motor trade, baka naman. 6:03 Caltex Boundary, Angono, Binangonan. At medyo maliwanag na. Nagsisimula na rin mag-build ang traffic dito sa Binangonan. 6:18 URS Binangonan na oh, / munisipyo. 6:23 AM at andito na tayo sa Mercury. Salamat at hindi tayo nailipat ng ibang bus. Salamat sir. Thank you. Lakad tayo dito mga 3 minuto. Hindi pa rin bukas ang Jubilee oh. 6:28 Santa Ursula Parish. 224 years old na ang church na to. Papicture na kayo tapos benta nyo kay Boss Toyo yung photo nyo. 6:33 nang marating ko ang port ng Binangonan. 7:30 pa lang alis ng first trip. Mga bangkang buhangin pa lang first trip natin para sa cluster 3 o yung gulod kay Tumihano sa at buhangin. Pang-4 ako sa manifesto. 6:53 na at medyo mahaba-haba pa ang hihintayin. Eksaktong 7:30 at sinawsaw na ang tikin. Panigurado susundo ng asawa to. Chill lang si kuya oh. Yan ang pulong Diablo kung saan naudlot ang masamang plano ng Diablo sa napakagandang dilag sa lugar na to. Paano kaya kung natuloy yung plano ng demonyo? Ay di wala tayong dadaanan. Silhouette pa lang ang ganda na. Napaka-virgin naman. Ano ba ang tawag sa lugar na yan? Sarap siguro mag-camp dyan, no? Ay, wag na pala. Wala pala akong mahihiraman na bangka papunta dyan. Yan, mga magja-Jollibee lang yan. Ingat po lagi sa pagpalaot, sir. Ang ganda talaga. Sino nga ba may-ari niyan? Alam nyo ba na sinisimulan na ang paglilinis sa mga dadaanan at paglalagyan ng mga windmill? Pero wala pa tayong idea. Ang alam ko lang, sa Gedli lang daw ilalagay ang mga windmill at hindi sa mismong Tagapo. Basta, sa laki naman siguro ng mga electric pan na yan, kitang-kita natin kung saan ilalagay. Nung bata pa ako, ito ang palatandaan ko na malapit na ako sa bayan. Saka yung kuwari sa Subay. Kala ko nga dati ospital to eh. Ganun na pala katagal ang institusyon na to, no? FYI lang po para sa mga taga-syudad nating kapatid. SIFDEC, isang institusyon na pang-agrikultural na nag-aaral sa ating mga isda sa lawa. Ang alam ko, nag-o-offer din sila ng mga seminar at workshop para sa mga nagnanais magnegosyo dito sa ating lawa. Alas 8:13 na ng umaga at naghahalo na ang init at lamig. Tamang-tama to para magbilad ng likod. Konting-konti na lang at magiging artista na naman ako pagtungtong ko ng pretil.
8:28 o eksaktuhin na nating 8:30. Halos 2 oras na biyahe. 1 oras sa bus, 1 oras sa bangka. Pero disclaimer lang po hindi po laging ganyan ang biyahe. At saka opposite direction po ang ginawa ko kaya mabilis. Pero sa mga papasok ng trabaho, naku, yari kayo. Malamang maiipit na naman sa traffic.